Ang San Miguel Beer ngayon ay pinag-aaralan yung dalawa nilang options pagdating dito sa sentro. Kung kayo ay nanonood ng games ng San Miguel, sigurado napansin ninyo na si Motau Tua ay halos hindi na ginagamit. At ito ay isang senyales na hindi na siya fit dito sa sistema ng San Miguel sa ilalim ni Coach George Gallet. So kanino ba nila pwedeng i-trade si Motau Tua? Ang tinitignan nating option dyan na pwede ay itong si Kay Marcarino o kaya si Christian Stan Hardinger. Mas maganda syempre kung si Stan Hardinger ang makuha nilang option dahil ito isang alam na natin kung ano kayang gawin ni Stan Hardinger kahit na sabihin pang ito'y matanda na, kayang-kaya pa rin niya na mag-dominate at mag-take over ng isang game. Ang problema lang, mag-e-expire na kasi yung contract ni Stan Hardinger sa Disyembre at hindi pa natin alam kung interesado pa siya maglaro dito sa PBA. May mga nagsasabi nga na baka magretiro na to, so hindi pa maliwanag kung ito talaga ay matutuloy. Ngayon, kung sakasakali na ito si Christian Stan Hardinger ay magdesisyon na papayag siya sa San Miguel Beer, syempre siya ang dapat nilang kunin. Pero kung hindi naman papayag itong si Stan Hardinger, kinakailangan syempre na tignan ng San Miguel itong si Kay Marcarino. Offensively, hindi siya kasing husay nitong si Christian Stan Hardinger. Pero alam natin na ito naman ay malakas pagdating sa depensa, shot blocker ito. At yan ang kinakailangan ngayon ng SMB. Kaya isa dyan sa dalawa ang pwede nilang kunin. Ito rin si Cade Flores, posible. Pero tignan natin. Dahil baka mas piliin ng San Miguel itong si Stan Hardinger o itong si Kay Marcarino dahil mas matangkad yung dalawa. Pero sa ngayon, itong SMB ay maliwanag sa tingin ko na nagpaplano na i-trade itong si Motau Tua. At yan ang dahilan kung ba't hindi nila ito ginagamit masyado. Dahil sa ngayon, itong San Miguel, mukhang gusto talaga na palakasin yung lineup nila. Lalo na at dito sa darating na Commissioner's Cup, masasabi natin na magiging malaking issue dyan syempre yung rebounding sa SMB. Isang panalo na lang at magkakampyon na itong TNT Tropang Giga at alam na alam yan ng Barangay Ginebra. Kahit natambakan sila ng napakalaki nitong Game 5, sinabi ni Coach Tim Cone na kumpiyansa siya na babawi itong si Justin Brownlee, si Maverick Hanmisi at yung iba pa nilang players para maka-force ng Game 7. Ibubuhos na raw ng Barangay Ginebra lahat dito sa game na to at dito rin makikita yung kanilang tinatawag na never say die spirit. Sa ngayon kasi, ang naging problema ng Ginebra, katulad din ito nung mga games na sila ay natatalo. Yung kanilang opensa talaga. Kapag hindi nag-click yung mga scorers nila from the outside, doon nagkakaproblema dahil kumakagat yung depensa ng TNT Tropa. Pero pag nag-click syempre yung outside scoring ng Ginebra, diyan naman nagkaka-issue itong TNT dahil nahihirapan silang mag-adjust. Kaya dito natin makikita ngayon na itong Barangay Ginebra, kinakailangan talaga yung opensa nila. Syempre yung depensa nandyan dapat yan palagi. Pero itong scoring nila Thompson, si Ahan Misi, si Stephen Holt at yung iba pa nilang players, yan talaga ang kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra. Of course, si Justin Brownlee, kailangan tignan natin kung okay yung magiging laro niya. Kapag ito si Brownlee ay nag-click yung scoring, dito natin masasabi talaga na malaki tsansa na magkaroon ng Game 7. Kung ikaw naman ang TNT Tropa, dapat tapusin mo na to at dapat itrato mo na parang Game 7 itong Game 6. Dahil kapag umabot ng Game 7 yan, mahirap na. Dahil syempre yung crowd mai-involve dyan at malaki ang tsansa na mas mape-pressure ang TNT kontra dito sa Barangay Ginebra. Kaya kung ikaw TNT, dapat tapusin mo na kaagad ang larong ito. Dahil kapag umabot ng Game 7 yan, alam natin, diyan magaling si Coach Tim Cone. Kaya ito ang aabangan natin ngayon. Importante sa dalawang koponan, magkaroon ng good start. Dahil syempre mahirap nang humabol sa ganitong sitwasyon. Ang Convert Fiber Excess ngayon ay merong mga players na tinitignan na pwede nilang idagdag dito sa kanilang lineup. Kabilang doon sa nakikita natin, ang malamang na maging target talaga dyan ay itong si Encho Serrano na naglalaro ngayon dito sa MPBL. Itong si Encho Serrano, syempre, ang rights niya sa PBA ay nandito sa Phoenix Fuel Masters dahil doon siya huling naglaro. So kung gustong makuha ng ma-convert itong si Serrano, kailangan ma-acquire nila yung rights niya mula dito sa Phoenix. At sa tingin ko, ang isang posibleng mangyari dyan, straight up trade, ay si Encho Serrano para dito kay Aljun Melesio. Malamang ganyan ang mangyari. Kung sakasakali na magkaroon ng trade, sa tingin ko, madaling ma-approve ng PBA yan dahil balance naman. Parehong mahusay na point guard itong si Serrano at itong si Melesio. At parehong magkiklik yan para sa kanilang respective na kuponan. Kaya sa tingin ko, yan ang gagawin ng
Converge Fiber Xers. Marami naman silang ibang options pagdating dito sa guards. Kaya sa tingin ko kahit mawawala itong si Aljon Melesio, hindi yan magiging problema kung si Serrano din ang magiging kapalit. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin ng Phoenix. Bukod kasi dito kay Encho Serrano, sa tingin ko, meron pang ibang players ng Phoenix na posibleng kunin. Alam natin paparating na dyan sila Justin Baltasar, Ben Phillips at yung iba pa. Pero baka ang veterano na si Arwin Santos ay maglaro din dito sa Fuel Masters dahil nakita natin kung ano ang naitulong ni Alex Cabagnot dito sa Converge. Kaya kung isang veterano katulad ni Cabagnot ay nakatulong, malamang isa ring veterano katulad ni Arwin Santos, magandang guidance mapoprovide yan para dito sa mga big men na mga bata pa ditong Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede na itong si Arwin Santos ay mag-comeback dito sa PBA at maglaro para dito sa Converge Fiber Xers. Sa ngayon, itong lineup ng Magnolia Chicken Templados ay mukhang solid naman. Pero ang isang kinokonsidera nila ay yung pag-trade dito kay Calvin Abueva. Dahil itong si Abueva, ang balita ay talagang pursigido kunin ng Converge Fiber Xers. Marami nagsasabi na kaya gusto niya ng Converge dahil ito ay isang veterano na makikipagbigay ng experience sa kanilang lineup. Ang tanong, sino kaya ang pwedeng hilingin kapalit ng Magnolia Chicken Templados? Depende kasi yan syempre kung gaano ba kagusto ng Converge itong si Abueva. Ngayon naman, pwede nating masabi na dati itong Tolentino for Abueva pwede sana. Kaya lang nga, mukhang nagka-interest din ang San Miguel dito kay Arvin Tolentino kaya mukhang malabo na ibigay yan ng Northport dito sa Magnolia. Kaya ngayon, kung dito sa Converge mapupunta si Abueva, sa tingin ko ang hihilingin ng Magnolia dyan, big man. Baka itong si Ben Phillips o kaya naman ay itong si Pau Habillonar. Depende yan sa magiging takbo ng negosasyon nila. Kung sakasakali na magkasundo, itong Magnolia at Converge, malamang straight up na trade ang mangyayari dito. Depende kasi yan kung ano ba sa tingin ng Magnolia ang kinakailangan nila sa position. Kung ito ba ay isang big man, wingman o kaya ay isang guard. Sa ngayon kasi mukhang ang Magnolia ay willing na i-release talaga ito si Abueva para dito sa Converge. Ngayon, sa Converge naman, ang tanong, sino ba ang pwede mong ibigay dyan? Matunog yung pangalan ni Jeyo Ambohot, pero baka magbago isip ng management depende sa magiging performance ni Ambohot. Ngayon, alam din natin na may mga big men kasing paparating sa Converge at malamang si Ambohot mawala ng playing time. Kaya sa tingin ko, kung ganyan ang mangyayari, baka nga i-trade na yan ng Converge Fiber Xers. Dahil yung posisyon ni Ambohot pareho dito kay Justin Baltasar, kay Ben Phillips at kay Pau Habillonar. Shout out kay Jonel Alagon at Celino Valles family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Michael D, Alicia Garcia, binabati din natin, RG Bueno at Dalina family, Malyari Mascarinas, pati na rin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Lolito Kakayon, Jervin Chris, Terdi, Admin, Junjun, Andrea Alexis at Mitch Bagares, Alfonso Dindin at Terdi Balaba, Eduardo Monsales, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Romeo Conchada, si Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.